Malalim na ang gabi nang makarating sina Lira at Marco sa isang liblib na baryo sa Visaya. Isang lugar na halos hindi madaanan ng sasakyan at tanging dilaw na ilaw mula sa mga lumang poste lamang ang nagpapakita ng daan. Galing po sila ng Maynila. Sawa na raw itong si Marco sa lungsod, kaya't inimbitahan niya ang kanyang asawa na dito muna tumira kasama ng mga magulang niya. Dahil matagal na raw silang kinukulit na umuwi siya. At dahil may kabaitan naman ang tono ni Marco, napapayag niya ang asawa niyang si Lira. Umaasang makakatulong ang katahimikan ng baryong iyon sa bagong simula nila. Pagpasok nila sa bakuran, agad bumungad ang mga magulang nitong si Marco, si Aling Rosa at si Mang Hilario. Mababait sila at agad namang ngumiti kay Lira. Di nagtagal, nag-alok ng pagkain at halos yakapin pa nga si Lira na parang matagal nang kakilala. Ngunit may kung anong kakaiba. Hindi ito masabi ni Lira, ngunit ito ay ramdam na ramdam niya. Siguro pagod lamang, sabi niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, iniligid sila sa paligid. May maliit silang manukan, may babuyan, may kambing sa likuran. Lira, tulungan mo ako mag-alaga ha, sabi ni Aling Rosa habang masayang nakikipagkwentuhan ito sa kanya. Wala namang tutol si Lira, magaan naman ang gawaing iyon. Pero pagdating sa manukan, meron siyang napansin. Mama? Di po ba 5 ito kahapon? Tanong ni Lira kay Aling Rosa. Oo, 5. Sagot naman ni Aling Rosa. Bakit po kaya 4 na lang po ito ngayon? Napangiti na lamang si Aling Rosa. Yung ngiti na parang pilit na pilit pero hindi mo mawari kung bakit. Baka may nakawala lamang yan. Alam mo naman dito, tsaka malilikot ang mga manok. Tumango na lamang itong si Lira, pero inulit niya ang pagbibilang at baka nga nakakamali lang siya. Hanggang umabot ang kinabukasan. Inulit niya ang pagbibilang. 4 kahapon ang mga manok. Ngayon ay 3 na lang. Ilang araw pa ang lumipas. May nawawala na ring kambing pati ang baboy. At kung may makita man sila, wasak ang katawan nito. Parang may umungkal ng laman. Pero ang labi ng sugat, walang kadugo-dugo. Parang pinunasan. Parang tinatakot lang siguro ang sarili niya, sabi ni Lira. Pero gabi-gabi, mas lumalalim ang kutob niyang may hindi na talaga tama. Hanggang isang hating gabi, nagising siya dahil sa uhaw. Tahimik ang paligid, maliban lamang sa mahihinang yapak ng mga manok sa likuran. Bumaba siya para kumuha ng maiinom na tubig. Pagdating niya sa kusina, nakita niyang bukas ang pintuan. Bahagyang nakasabit at ito'y humahampas sa hangin. Lumapit siya para isara ito. Ngunit bago pa niya mahawakan ang hawakan, napatingin siya sa labas. At doon, sa ilalim ng maputlang buwan, nakita niyang nakaupo itong si Aling Rosa. Nakasalampak sa lupa, abalang-abala at nakayuko. Tila may kinakalikot, parang may kinakain. Sa gilid, nakatiyaya ang isang kulay brown na manok. Ito yung nawawala kanina.
At ang mas nakakatakot, yung tunog. Yung langit-ngit ng buto. Yung tunog ng ipin na humihila sa litid. At si Aling Rosa, hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Pero ang ulo niya, kumikislot-kislot na parang isang hayop. Doon na nanigas itong si Lira. Parang ayaw gumalaw ng kanyang binti. Hanggang sa biglang lumingon ang biyenan niya. Mga matang sobrang dilaw. Basang-basang bibig na may litid na nakalawit. Alanganing nakangiti, ngunit ito'y sobrang lawak. Lira, ikaw pala yan? Malumanay na tanong ni Aling Rosa na parang wala siyang ginagawang mali. Dahil doon, nabitawan ni Lira ang hawak-hawak niyang baso. Tumakbo siya paakyat at ginising kaagad ang asawang si Marco. Sinenyasan niya ito, nanginginig. Marco, nakita ko si nanay. May kinakain siya. Marco, kinakain niya yung manok. Kinakain niya ng hilaw. Dahil doon ay napabalikwas itong si Marco at tinungo nila ang kusina. Ngunit pagdating nila doon sa likod ng bahay, wala na roon ang kanyang nanay. Nakatayo lamang ito sa gilid ng pintuan, tahimik at parang hinihintay talaga sila. "Oh mga anak, anong ginagawa ninyo? Malamig dito sa labas," sabi ni Aling Rosa sa dalawa. At ang tanging sagot lamang ni Marco, "Ay nay, ito kasi honey, pagod ka lang. Ay nako, alika na nga, huwag mo nang intindihin." Doon na nagsimulang manlamig ang loob nitong si Lira. Para kasing may tinatago ang asawa niya. Parang may alam siya pero ayaw sabihin. Lumipas ang isang linggo. May isang masamang balitang kumakalat. Isang kapitbahay ang natagpo ang patay sa bukid. Wala na raw ang lamang loob ng tiyan nito. Pagkalipas ng 3 gabi, isa na namang bangkay ang natagpuan. At isa pa, lahat pare-pareho. Tila may kumakain ng laman. Pero malinis, parang sinisimot. At sa gitna ng takot ng buong baryo, isang matandang lalaki ang lumapit kay Lira. Hindi niya ito kakilala pero matatag ang tingin nito sa kanya. "Apo, dumating ka dito nang hindi mo alam na hindi ito pangkaraniwang baryo. Sana ingatan mo ang sarili mo at para sa proteksyon mo, eto kunin mo." At iniabot nito sa kanya ang isang maliit na supot na may lamang tuyong dahon, langis at pulang kahoy. "Pangontra, iha. Pangontra yan. Kapag ka lumapit na sila, gamitin mo ito," wika ng matanda. Noong gabing iyon, habang tulog si Marco, may narinig itong si Lira na tila kaluskos sa labas ng bintana. Pagtingin niya, nakita niya si Mang Hilario. Nakayuko, nakadikit ang dila sa mismong dingding at parang sinisipsip at dinidila-dilaan ang singit ng kanto. Doon na mas lalong kinabahan itong si Lira. Napalayo siya sa bintana dahil sa tindi ng kanyang takot. At bago siya makatakbo, narinig niya ang isang boses. Boses ni Aling Rosa. "Lira, halika nga rito, iha." Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto nila at ang nanay ni Marco ay nakatayo roon. Pulang-pula ang kanyang mga mata at nangingintab ito sa dilim.
Kitang-kita niya na mahahaba ang kuko nito at nakabarog ang ngipin, pati ang mahabang dila. Parang isang ahas. "Matagal na kitang hinihintay," sabi nito at dahan-dahang itong lumapit. Dahil doon, napaurong si Lyra at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. "Lyra, iha, hindi ka naman namin sasaktan. Pero kailangan mong intindihin, kailangan lang naming kumain." Doon na bumuhos ang kanyang napakalamig na pawis. Sa kanya napagtanto. Lahat sila, ang nanay, ang tatay ni Marco, ay mga aswang. Pero hindi si Marco. Kung ganoon, anak sila ng aswang. Pero hindi lahat nagiging tulad nila. Habang papalapit ng papalapit itong si Aling Rosa kay Lyra, bigla niyang naalala ang ibinigay sa kanya ng matanda, yung pangontra. Agad niyang kinuha at binuksan niya ang supot, sabay saboy sa hangin. Kumalat ang amoy ng tuyong dahon, pati ang langis. Dahil doon ay napasigaw ang kanyang biyenan. Para siyang sinusunog dahil sa nalanghap niyang mga amoy. Lyra, anong ginawa mo? Bitawan mo yan." Ngunit lalong ibinuhos ni Lyra ang lahat ng laman ng botelya. Maya-maya'y narinig naman niyang humihiyaw si Mang Hilario mula sa labas. Dahil sa pangyayaring iyon, sinamantala na ni Lyra ang gulo at agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Tumakbo siya patungo sa daan at hindi alintana ang kadiliman, maski ang bangis ng sigaw ng dalawang nilalang na dati mga magulang ng asawa niya. At habang tumatakbo siya, dinig na dinig niya ang huling sigaw nitong si Aling Rosa. "Babalik ka! Hindi ka makakatakas sa amin!" At doon siya huminto dahil wala ng Marco na humabol. Ni hindi siya sinundan ng asawa niya. Ni hindi niya alam kung kakampi ba niya talaga ito o isa rin ito sa kanila. Agad siyang tumungo sa pier at doon na siya nagpaumaga upang makabalik kaagad sa Maynila. Habang bumabiyahe siya pabalik ng Maynila, naalala niya ang mga pangyayari. Iyak siya ng iyak. Hindi na rin niya nakitang muli si Marco. At ang hindi niya makalimutan ay sino ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng pangontra. Lumipas ang ilang taon. Nanatili na lamang siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit saan siya magpunta, mayroon siyang naririnig, boses ng matanda, at paulit-ulit iyong naririnig niya sa hangin. "Babalik ka! Babalik ka!" Sa dilim ng gabi, mayanin yung dumadaple. Sa swang na mapulang mata, naghihintay ng sandali. Manananggal sa bubong, pakpak kumakas kasig pinapaurong kung tumakbo. Parang delubyong naglalakad, tiktik na kumakalansing. Parang oras na ng wakas, kwento ng katotohanan. Dito ang walegend lang. Send mo lang sa email ko yung sikreto mong tinatago. Pag nabasa ko yan, handa ka na bro. Boss Barry, makinig ka sa channel na to. Kwento ng lagim na tatama sa puso mo. Dito ka na manood, aswang manananggal tiktik, lahat nandito. Kwentong gabi-gabi, sigbin, wakwak, aninong di mo mawarin. Makinig ka sa channel na to. Sa lamay may ngiting malamig, sa piyesta may matandang kakaiba ang tindi. Sa palengke may tindero na parang may tinatagong pangil. Sa umaga'y maganda pero sa gabi pangil ang bumabate. Dalagang hinahara na kasababe, pero pag
di masabi kahit kanino. Email mo kay Mari dito, di ka nag-iisa.